Naghukay na naman si Nala, itinago na naman niya yung pandesal na ibinigay ko. Kanina nga po ay bumili ako ng pandesal sa bakery para sana almusal nila. Siyempre, almusal na rin namin, isinama ko na rin yung pagkain ng mga aso ko. Pagkatapos po, pinalamanan ko yung pandesal ng maling, tig-isa silang dalawa ni Pandoy. Ibinigay ko na nga yan sa kanila. Kaya lang, tingnan nyo naman ang ginawa. Binigay ko na kay Nala yung isa, tapos mas nauna kong binigyan si Pandoy. Si Pandoy mas mabilis kumain, sandali lang sa kanya yung pandesal, ubos na. Pero si Nala, nung binigyan ko ng pandesal, hindi niya kinain. Naghahanap na naman siya ngayon ng lugar kung saan na naman niya pwedeng itago yan. Meron siyang ugaling ganyan. Hindi ko alam kung bakit niya yan ginagawa. Baka mamaya, nakikita ko kasi base sa obserbasyon ko, inaagawan siya lagi ng pagkain nito ni Pandoy. Kahit nasa bibig niya na, kinukuha pa. Kaya siguro ganyan siya ngayon. Hindi niya kinakain yung binibigay ko, tapos ibinabaon niya. Tapos, siguro kakainin niya ulit. Pero hindi ko pa siya nakita na hinukay niya yung pandesal. Hindi ko alam kung ginawa niya yung, kasi tuwing nakikita ko yung pandesal na ibinaon niya, wala na. Ngayon, hindi ko alam kung sino sa dalawa ngayon ang kumakain at naghuhukay ng pandesal. Kaya ngayon, titingnan natin kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Ayan nga po ang ginagawa ni Nala. Naghahanap siya ngayon ng lugar kung saan niya pwedeng itago na naman yan. Kaya nga sinundan ko. Sana naman wag niya nang itago kasi syempre marumi na nga yan eh. Ayoko naman na masanay siya ng ganyan. Kaya nga ang ginagawa ko, sinundan ko nga yan si Nala. Ayan po ang ginawa niya. Naghahanap talaga siya ng pwede niyang pagtaguan na naman yan. And umakyat nga siya sa lamesa. Ayan, may planggana. Akala ko doon ilalagay sa planggana. Hindi pala. Ayan, naghanap na naman siya ng lugar kung saan na naman yan pwedeng ilagay. Ayun, yung aking papaya. Paborito niya yan. Hindi na lumalaki yung papaya ko. Kakahukay nila. At ayan nga po, ay naghukay na nga si Nala. Ayan. Tingnan nyo naman, hinukayan na niya yan dati pa. Huhukayan niya pa ulit yan. Ayan nga ang ginagawa ng alaga kong yan. At eto, nakita niya na kung saan niya pwedeng ilagay yung pandesal. Naghukay na nga po siya. Ayan na nga, hinuhukayin na niya na yan. At pagkatapos, ay dyan niya ilalagay yung pandesal. Tinakpan niya na nga. Ayan, sinisiguro niya ngayon na hindi na yan mahahanap ni Pandoy. Mukhang tinataguan niya ng pagkain si Pandoy. Ayan nga po. Tinakpan niya na yung pandesal. Ayan, tinakpan niya na. Talagang nilaliman niya pa. At pagkatapos ay umalis na siya. Kaya lang maya-maya ay may dumating na isa. Ayan si Pandoy, nagbantay pala. Nakita niya ngayon yung pandesal na itinago ni Nala. Kinuha niya ngayon. Ano ka ngayon, Nala? Kahit ano palang lalim ng ginawa mong pagtatago kay Pandoy ng pagkain, nahanap niya pa rin. At ito namang si Pandoy, kahit na kumain na, kinuha pa rin yung pandesal. Kaya lang kukunin ko yan, dahil alam ko marumi na, hindi pwedeng kainin niya yan, kasi ang dumi na yan. Itatapon ko na yan, bibigyan ko na lang ulit sila ng panibago. Hay nako, grabe talaga tong mga alaga kong to, Diyos ko Lord. Tingnan mo naman, ito nga si Nala, parang malungkot, parang naiisip niya pa yung pandesal na